Anong mensahe ang kailang marinig ng mga Aquarius mula December 8 to 14, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung ano magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung ano mapipick up kong energy. Walang masama kung papanurin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, sa case na to, anything na para bang mystery, unknown, secret, ay mag-end na dito. At ito, mag-reunite ng mag-lovers. Magko-communicate sila ulit. Ano kaya itong high priestess natin dito? Ano yun? So, kinlarify natin yung high priestess, di ba? Ito. Meron tayong 5 of Cups. Queen of Swords. At 4 Pentacles. Ano ito? Walang dating kasi sa akin. Wala namang third party. Wala tayong senyales na merong third party. Pero yung high priestess, magmumukha na siyang awareness. Okay? Kumbaga, magiging aware yung babae. Na hindi na siya masaya sa ganitong sitwasyon. Ano yung sitwasyon na yun? Na hindi siya masaya. Kasi, ang dating, di ba walang third party? Ang problem, na naging aware siya, na-realize niya na yung partner niya ay may pagka-possessive, controlling, selfish, obsessed. So, nasakal siya. Ngayon, siya yung nakipaghiwalay dito. Oh. Ganun dating eh. Ito, nagmukha ng single yung babae dito kasi nga, naghiwalay sila. Pero yung future outcome nito, ito, magkakabalikan sila. Saka 8 of Wands to. So, ibig sabihin, mabilis lang. Mabilis lang yung panahon na hindi sila mag-uusap dahil magkakaayos din. Pero tingin ko babae yung nakipag-break. Kaya may 10 of Swords. Pero again, don't worry. Maayos din yan dahil sa The Lovers at 8 of Wands. Mabilis lang maayos. Okay? Ngayong buwan lang din siguro maayos din ang problema na to. So, tatama lang to sa
Mga taong no contact na ngayon. Dahil sa ibang bagay. Okay? Walang cheating. Kumbaga, separation dahil sa ibang bagay. O dun sa mga sinabi ko. Ano ba yun? Possessiveness. Selfish. Control freak. Obsession. O yan. Nakakasakal ba? Anyways. Ayaw pa naman ng Aquarius ng ganyan. Binabox siya. Kinukulong. Gusto niya ng freedom. So, naunawaan ko kung yung babae ay bigla na lang magdesisyon na makipaghiwalay o nangyari na to. Kasi ayaw niya ng may kumukontrol sa kanya. Ayaw niya nililimitahan siya. So, ngayon, intelligence, misfortune. Well, ang combination na yan, ang dating sa akin, walang common sense, ignorance, negligence. Beware. Okay? Whether kayo to na makaka-experience ng ganito, na pwede rin maging malilimutin. O makaka-encounter kayo ng ganitong klaseng tao. Na para bang magpe-fail yung decision making. Anyways. Tingin pa tayo dito. So, magkakasundo yung iba sa inyo na magsimba. Sa bagay, December ngayon. So, syempre, magsisimbang gabi, di ba? So, dun siguro to, mag-uusap-usap na magsimba ng madalas. Ayun eh. Ito yung laman ng mensahe. Discussion tungkol sa religion. So, doon napapasok yung simbang gabi o pagsisimba. O magbisita. Tama ba? Bisita iglesia. Yung pagbisita sa mga iba-ibang simbahan, maglilibot. Tama ba yun? Iglesia. Bisita iglesia. Ay, sa ano pala yun? Holy Week. Pero pwede rin naman, di ba, kung trip. Bibisita ng iba-ibang church. Kumbaga, dadayo ng ibang church. Bibisita sa iba't ibang church. Pwede pa rin naman yun, di ba? Anyways, tatlo na ba to? Aries. Ano to? Aries. Ay. Well, nakita ko pa to. Diyos ko po, ano ba to? Nagkamali kasi ako ng dapat ganyan eh. Papatong ko siya na ganyan. Nakaganon siya. Nakalimutan ko i-ganon. Baka may meaning to. So, isama na rin natin to. Aquarius, di ba? Yung reading natin. Parang pinag-iingat kayo sa possible enemy dahil i-betray ang trust nyo.
Aries, mag-ingat sa taong Aries. So, pwedeng dishonest person din to. Aries. Flirty, Aries. Third party, Aries. Enemy, oh. Kahit yung, sawa dito, oh. Natake niya yung, ibon. Gusto niyang kuhanin yung itlog, siguro. Kainin yung itlog, o siya. Ito naman, apple lang kinain naman. Kumakain ba ng apple lang ahas? Pero siguro ito yung Ebat Adan. Diba? Yung sabi ni God, huwag nga kainin yung apple ni Ebat Adan. Nilin lang siya ni nung ahas, nung snake, na kainin nga yung apple. Ayan, kinain. So, yun na nga siguro yun. So, ibig sabihin, hindi nga talaga mapagkakatiwalaan. Mapanlin lang. So, may chance na hidden enemy o trusted person ang enemy. Pinagkakatiwalaan ang enemy. So, again, Aries. So, selected people lang makaka-relate dito. Basta, ito yung close friend nila. O, basta, pinagkakatiwalaan nila, Aries. OMG. Yun yung hidden enemy. O, pwedeng mag-betray ng trust. Whether nangyayari na to o mangyayari pala. Pero panlin lang nga to. Fake. Aries. Sa months na to. Ngayon. Innocence. Ano to? Befriending self. Innocence. Where ang dating sa months na to, siguro magkadikit yung yung may ahas saka to. Kasi masyadong innocent yung iba sa inyo, so madaling malin lang. Na para bang dahil sa may experience na betrayal, ma-realize ng iba sa inyo na mas maigi pang kaibiganin na lang ang sarili. Isa, maghanap ng kaibigan. OMG. Befriending self, parang mas maganda pang maging alone kaysa maghanap ng kaibigan o mapalapit ang loob sa iba. Parang mas maganda pang maging mapag-isa. Ganyan. Mag-rely na lang sa sarili. Tingin ko dikit to dun sa may ahas nga. So, ang daming ahas. Ahas na to. Ahas pa yun. So, pero kung betrayal man ng kalabasan nito, cheating, ang tingin ko hindi to applicable dito. Dun sa betrayal kanina, dadagdag ko lang. Kung may betrayal, cheating, di ba? Ang tatamaan lang na couple ay 39 years old and below. Hindi sasama yung 40 and above. Yung couple lang na 39 years old and below.
na natatamaan ng possible betrayal. O pwedeng yung hidden enemy ay sarili nilang kapatid. Kaloka. O friend nila sa social media. Anyways, dreaming, communing with ghosts. So, parang may chance na makausap ng iba sa inyo ang spirit sa pamamagitan ng dream o mapanaginipan nyo ang deceased loved ones niya. Sa months na to, makita niyo sa panaginip yung mga mahal nyong yumao na parang may sinasabi sila sa panaginip. O pay attention sa panaginip, lalo na kung nandun yung mahal sa buhay na yumao. Baka nga may mensahe sila. Pero malaki ang chance na magiging clairvoyance yung iba sa inyo. Clairvoyant. Kasi ganun yun eh. Yung clairvoyance. Para kang nananaginip ng mulat. Sa experience ko, ganun. Na para bang nag-teleport ka. Nag-teleport ka sa lugar na nandun. Yung mahal mo sa buhay. Na yumao. Tapos doon mo siya makikita. Basta ganun. Hindi naman kasi ako, tawag dito, psychic medium. Pero base sa experience ko, sarili kong experience, na meron akong gustong-gusto talagang yumao na makausap ulit. Pero hindi ko nga siya nakausap. Pero at least, nakita ko siya. Di ba? Nakita ko siya. As in, parang in person. Parang siyang mukhang reality talaga actually. Pero saglit lang. Kasi lagi ko sinasabi sa isip ko nun, magpakita ka na sa akin, magpakita ka na sa akin. Lagi nyo nasa isip ko. Hanggang sa, ayun nga. Alam ko kasi nakatingin ako sa sa laptop ko. Tapos biglang, nagulat ako, napunta ko sa ibang lugar. Tapos doon ko nga siya nakita. O, di ba? Ang galing. Pero hindi na naulit yun. Dahil natakot din ako. Hindi ko na inulit. So, once ko lang siya nakita. Pero at least, di ba? Nakita ko siya ulit. Ngayon, masaya na rin. So, ganun. Parang ka nga, nag-teleport sa experience ko na parang ganun yung feeling ng clairvoyance. Napunta ka sa lugar ng pinangyarihan o lugar na gusto niya magpakita, gano'n. Pero hindi ko nga siya pinapractice dahil ayoko naman maging psychic medium. Dahil big responsibility yan. So, okay lang sa akin yung half, yung third eye. I mean, half na mulat. Kaysa yung fully mulat. Parang, dito. Gusto ko yung parang mata lang ni Shiva. Yung god ng India. Si Shiva. Yung semi-open lang yung eye. Yung third eye niya. Parang ganun yung sitwasyon ko. Hindi siya fully open. Kasi pag mulat na mulat, yun na talaga yung psychic medium. So, ayoko ng ganun. Makakita ka na talaga, makakapag-communicate sa mga ghosts, spirits. Gusto ko yung ganito lang. Nagpe-predict ka lang. Kasi yung literal na nagko-communicate ka sa ghosts. Kasi ang responsibility yun. So, di mo naman mahihindian yan. Saka base sa mga napapanood ko, observation, na yun nga, sabi,
hindi mo mapipili yung gusto mong makitang kaluluwa. Okay? Pusa na lang lalabas yan. Kahit hindi mo gusto. Wala kang karapatang mamili. Ganun, pag namulat na yung third eye mo. Kahit sinong ghost ay magpapakita sa'yo at gustong humingi ng tulong. So, doon napapasok yung responsibility na hindi ko maharap, hindi ko kaya. Saka ano siya, 24 hours open daw yung third eye. Diba? Kahit sa pagtulog mo. So, may pupuntang spirit sa iyo. Tapos, hingi ng tulong. Tapos, yung itsura nila, iba-iba rin. Kaya, hindi ko ninanais mag-level up. Okay na ako na ganito. Pero sa case na to, dun papasok yung sinasabi kong dreaming. Yung pag-communicate sa spirit. Para kang nanaginip ng mulat. Tapos magugulat ka na lang, nag-iba ulit yung lugar mo. Halimbawa, tulad nga sa experience ko, nakatingin ako sa laptop kasi may ginagawa ako ng panahon na yun. Naisip yung YouTube ko. Tapos, bigla nga ako nag-teleport. Tapos nag-teleport din ako ulit pabalik dun sa computer. Saglit lang talaga. Ito yung experience ko. Anyways, mag-end na ako dito. Hanggang dito na lang. Goodbye for now.